We are a church that loves God and loves people. Welcome! We're so glad you're here with us today at COG Baguio. We're excited to share with you some of the ways God is working and how you can be a part of it. First, we invite you to join us for our Sunday services, 10:30 a.m., 3:30 p.m., and 5:30 p.m. We'd love to worship with you and share God's Word together. As we worship our Lord, we desire to offer Him our very best. Project Sound is our initiative to enhance our sound system, creating an even more impactful worship experience. If you're passionate about worship and have a heart for supporting this project, we invite you to join us in making a joyful noise unto the Lord. Our pastor has cast a vision for a fortified city, a dream of a permanent home for our church. This vision, called Pillar Stones, represents more than just a building. It's about establishing a beacon of hope and community. We invite you to partner with us through monthly contributions. Suggested giving levels range from 800 to 16,000 pesos. But any amount given from the heart is a blessing. Join us in building this future together, brick by brick, for God's glory. We believe in loving our community in practical ways. Agkape, our coffee bar, is one such expression of this love. Every purchase you make at Agkape directly supports our outreach programs, allowing us to extend God's love to those in need. Enjoy a delicious drink and make a difference at the same time. Your next cup could change a life. Your generosity enables us to continue the work God has called us to. If you're moved to support our ministries, you can give through the church account displayed on the screen or via GCash. Every gift, no matter the size, makes a difference and is deeply appreciated. For more information about these projects or anything else, please visit our social media platforms or speak with us after the service. Your partnership is invaluable to us, and we are filled with gratitude for your continued support. We're excited to see what God is about to do next in our church. Thank you so much, and God bless. Hallelujah! Come on, pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Let me hear a shout of praise in this place today. Come on, put your hands up. Hey, hey. I got a river that's flowing inside. It's full of life. It's ever growing. I got a fire and it's always lit. It won't go out. It's always burning. Giving me joy.
praise Him in this place. I got a joy. I got a joy on the inside. Inside the fire, can't keep it in. I give praise in the midnight. The joy of the Lord is my strength. 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 Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. That's why we are here. Keep me praising unto Him. Come on, let's pour out our thanksgiving unto Him. Clap their hands up. For your word, Lord. We praise you, God. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Who said, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I'm torn. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Say, as long as I'm breathing, as long as come on, let's say, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We praise Him in this place. Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. And now, kapag alam niyo po ang buhay ang inyong Panginoon, can you clap your hands like this? Hey! Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the
that has breath, praise the name of the Lord. Kapatid, kung may hininga ka, pwede mo bang ibigay lahat ng papuri na kaya mong ibigay sa ating Panginoon? Kung may hininga ka, pwede mo bang isigaw ang iyong pasasalamat sa ating Panginoon? We bless your name! We bless your name! Hallelujah! Yes, Lord. Yes, Lord. All these praises, all this shout of adoration, all this worship belongs only to you, God. Lord, wala kaming gustong itaas kundi yung pangalan. Be lifted up in our praises. We honor you, God, with every song that we sing. We want to honor you, God, with every song that's in our hearts today. We continually sing about your name. We will continually sing and shout that you are holy, you are worthy, you are our God, you are our Maker, you are our Savior. It's our desire, Father God, that may we experience you once more in another level. Pour out your glory in this place. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the name. All who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
is your name. It stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name it stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Come on, let's lift up the name of Jesus in this place. He is the highest. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name it stands above them all. Let the angels cry, holy, all creation's cry. Come on, can we cry out unto the Lord in this place today? Can we cry out that He is holy, that He is worthy, that He is in the highest place. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He's manifesting now. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai
We pour out our worship, our thanksgiving, God, unto your name. Yes, you are our Yahweh, our Rapha, Elohim, Jireh, our great provider. You are our healer. You are our maker. You are our king. You are our Lord. And nothing can compare, Father, to the presence, God, that we felt in this place today. Thank you, Lord, for your outpouring. Thank you, God, for the weight of your glory is indeed in this place today, God. And as we continue in our service, Father, continue to manifest your power, continue to manifest your strength, continue to move in our midst, Father God. Continue to touch us, change us from glory to glory. We are ready, God, for more of you in this place today. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nakakatawa na naalala ko na kasama ang nanay ko ay yung nung nag-order kami ng Jollibee at yung kinuha niyang order ay mali. So pinagalitan niya isang crew member ng Jollibee habang pinapagalitan ni mama yung crew member. Ako naman nagtataka, andun naman yung order namin sa at pinagsabihan si mama na mali yung kinuha niyang order. At so sobrang napahiya na lang siya at nag-sorry na lang sa crew member at tumawa na lang kami lahat. Mahilig kasi si mama sa laman. So, in every time na makakakita siya ng pwede niyang kunin niya agad or kukuha agad siya ng gunting tapos iuuwi niya agad. Magugulat na lang kami na, Mama, anong dala-dala mo? Tapos, wala, laman. Gano'n na naman siya. So, ang funny niya doon. So, way back nung kinder ako, preschool, sobrang iyakin ko nun. Si mama kasi naghahatid sa akin sa school and every time na hindi ko siya makikita sa school, yun parang naiiyak ako, ganun. Hanggang sa parang siya na yung napapahiya sa mga kasamahan niyang parents, ganun. And funny thing is, hindi siya first day. Nangyari yun, parang kalagitnaan ng school year. Feeling ko po yung pinaka-nakakatawa and nakakahiya po at the same time is yung mga times na nagkikriticize po si mama sa mga restaurant na kinakainan namin. Kahit na dapat hindi na po siya nagsasalita, ganun. And pag-uwi namin, tinatawanan na lang namin kasi madalas po siya magreklamo ng ang alat ng pagkain, ganun. Kasi sanay po siyang magluto. Sobrang funny nung kinulong niya ako sa kwarto. Ano kasi ang situation dun, kapag mamamalengke or pupunta sa town, sasama ako and kapag may gusto ko, ipapabili ko agad. Sobrang mahal nung gusto ko and hindi nabibili. Ang ingay ko sa daan, napapahiya siya. Kinabukasan, hindi niya na ako sinama. Ang nangyari dun, kinulong niya ako sa kwarto. Pagkagising ko, wala na, nakalak na yung pinto. Nung pag-uwi na nila mama, binigay niya sa akin yung pogs. Tapos okay na. One time, nag-aaway kami, tapos wala siyang makitang tsinelas eh. Ang ginawa niya, kinuha niya ang repolyo, tapos tinapon niya sa akin. Nung bata ako, pag pumupunta kami ng town is, medyo maliit pa ako noon eh. So, responsibility na nanay ko na protektahan ako. So, kailangan niyang hawakan yung kamay ko. Si mother, mabilis talaga siya maglakad. Ako, ang liit ng mga paa ko doon. Option is, hawakan niya ako and then maglakad kami. So, ako, wala akong choice kundi bilisan yung paglakad ko. And napunta kami sa session. Since hawak-hawak ako ng nanay ko, kailangan kong bilisan. Nauumpog ako sa mga taong paparating. Madi-describe ko yung nanay ko sa isang salita ay isang supportive mother. Kasi ako sa isang varsity player sa school namin. And madami akong kailangan na gamit na pang basketball. Sinasabi ko kay mama na mapabili ako ng ganun, mapabili ako sapatos. And sinasabi naman niya na wala akong pera. Pero maguguhat ka na lang 1 week, andun na yung mga hinihingi mo, bola, sapatos, Kape. Kasi she's the coffee that I need in the morning. Joke lang. Kape kasi feel ko hahanap-hanapin ko siya kahit saan. Kapag binigyan ako ng buhay ng balakid o pader na sobrang taas ng pagkakahubog, parang andali lang nagpasan kasi parang siya yung maso na pandurog. Madidescribe ko si mama po is yung pagiging courageous niya po. Kasi bilang nanay din po, mahirap pong makakuha ng courage kung marami po tayong iniisip na problema. Kailangan pa rin nating alagaan yung mga anak natin. And may kita ko po kay mama na sobrang courageous niya. Kahit na nakikita rin namin na nahihirapan siya, pero nandun pa rin yung courage niya para matulungan niya kami mga anak niya. May lalarawan ko si mama sa isang upuan na kahit overweight yung magdadala ng upuan or kahit gano'ng kabigat, nananatili pa rin nakatayo yung upuan. Sa life, kahit gano'ng kabigat yung mga problemang dumarating, si mama matatag pa rin. Selfless.
Ako yung priority niya since day one hanggang ngayon. Endurance dahil na-witness ko lahat ng mga nangyari sa kanya. Sa lahat din ng mga kwento niya, na-experience ko din yung versaries na na-experience niya. And even though ganun yung mga naganap sa kanya, she still continue to do what is right. She still continue to endure whatever pain na nasubukan niya or naranasan niya. Naalala ko yung sacrifice na binigay sa ng aking nanay ay ginagawa niya ng paraan lahat. I think one of the greatest sacrifice na ginawa ni Mama is nung time na nag-abroad siya. Maliit pa lang kami noon. So, nakita ko kung paano siya nag-sacrifice para sa amin. So imagine nyo na lang na 4 kami na natira dito sa Pilipinas. Tapos kinakaya namin. Nakita namin yung hirap. Paano pa kaya sa kanya na mag-isa niya sa ibang bansa? Sacrifices, there's too many to mention. Pero the fact na yung araw-araw na gumigising siya ng madaling araw para pumasok sa trabaho, gabi na siya umuuwi, malayo yung nilalakad, na-appreciate ko yun, ma. Sobrang dami po. Pero yung pinakamaliit na sobrang na-touch ako is yung binibigay niya po sa akin yung mga magaganda niyang gamit kahit minsan wala na siya. And sobrang thankful po ako nun. Yung sacrifice, ngayong college ako, na sobrang hirap ng buhay, lalo na ngayon. Sobrang mga mahal ng bilihin, ang daming mga babayarin, lalo na sa pag-aaral ko. And despite of all of that, wow, English. Andyan pa rin si Mama na hindi siya sumusuko para lang sa kinabukasan namin. For me is financial well-being. Ini-ensure niya na lahat ng kailangan ko nasa akin. Mother, thank you for always believing in me. You're my number 1 believer. Thank you dahil no matter what I do, you will continue to support me. Pagdala sa akin sa COG kasi di ko mamimit si Lord kapag di ako dinala dito. And kapag di ako dinala dito, dun lang ako sa bahay, humiga, nagsiselfon. Sobrang grateful ko sa mama ko kasi pinalaki niya ako ng mabuting anak niya kahit puro reklamo. Thank you, Ma, sa pagmamahal mo sa aming lahat. Sa lahat ng aspect ng ginagawa mo sa amin is it all boils down kung paano mo kami mahalin. So, kahit galit man yan, sermon man yan, lahat yon alam namin na mahal mo kami. So, thank you, Ma, sa love mo. Salamat kasi ikaw yung naging nanay ko. Thank you, Ma. Gusto ko pong ipasalamat kay Mama is yung nagpapatuloy lang po siyang mabuhay. Sobrang thankful po ako sa life ni Mama kasi ang dami niya pong sacrifices and ang dami niyang tinuturo sa akin para mas mag-grow ako as a person. Salamat sa lahat ng mga sacrifice mo, Ma. Alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo, kung ako yung nasa iyo, baka hindi ko kayanin kung ako man yung magiging ikaw. Ikaw, Ma, sobrang tatag mo. Sobrang proud ako sa'yo, Ma. Salamat sa sacrifice na binigay mo sa akin. Kahit mag-isa ka, kinaya mong mag-isa, kinaya mong maging malakas kahit wala kang kasama. No matter what you do, Mother, I will always look at you the same way. The same mother who loves me and the same mother that will always do what is right. Salamat po sa lahat. Pinigay mo sa aming dalawa ng kapatid ko at mas sorry sa mga ginagawa kong mga masamang bagay at sa pagtamad-tamad sa bahay. Pero matandaan mo na mamahalin ka namin at balang araw ako naman gagalaw para sa'yo. Ma, I love you. Bihira ko yun sabihin sa'yo pero alam mo na mahal kita. Ma, patuloy lang na maging inspiration ka sa akin, sa amin. Lahat ng sacrifices mo na appreciate and talagang tinitingala kita. Sobrang hirap po niyang sabihin, pero gusto ko sabihin kay Mama na I love you po. Kasi hindi po kami sanay na sinasabi siya on a daily basis or a normal basis. So, gusto ko lang din po sabihin na mahal ko po si Mama. And sana po, hindi po siya mapagod. Yung hindi ko nasasabi kay Mama ko na ginagawa ko siyang sa action Kumbaga, hindi ko siya nasasabi na as in diretso. Pinapakita ko siya in action kasi nahiya akong magsabi. Pero ngayon, gusto kong sabihin na, Ma, mahal na mahal kita. I love you, Mommy. Thank you sa sacrifice na binigay mo sa akin. Salamat at naging strong ka kahit wala kang nakakasama, wala kang sandalan. Hindi ko nga madalas sinasabing I love you kasi nahiya ako. Hindi ako expressive na tao pagdating sa parents. Pero yun lang gusto ko sabihin, mahal na mahal kita.
Salamat sa lahat. Happy Mother's Day, Mama. And Happy Mother's Day po sa mga nanay sa COG Baguio. Happy Mother's Day, Mama, and to all mothers out there, thank you po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma, and Happy Mother's Day to all mothers out there ng COG Baguio. Happy Mother's Day po, Mama. I hope that you will always be happy. And para po sa lahat po ng nanay, tumatayong nanay, at sa lahat po ng handa po magpakananay sa kahit di po nila kadugo. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, Ma. And Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay namin dito sa COG Baguio. Happy Mother's Day sa aking mommy and sa COG Mothers, Happy Mother's Day. To my mother, Happy Mother's Day. And sa mga mothers natin sa COG, Happy Mother's Day. Hi Ma! Happy Mother's Day! We love you! And to all COG Baguio moms out there, Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa pag-aalaga sa aming apat nila, Kuya Carlo, Kuya AJ, Ate Shasha, tas ako. Always remember na mahal ka namin. And to all the mothers out there, Happy Mother's Day to you all. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for everything. And to all COG mothers out there, Happy Mother's Day. Hi Ma, Happy Mother's Day. Thank you sa lahat ng sakripisyo mo at sa lahat ng nanay sa COG Baguio, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day to all moms of COG Baguio. And okay lang po ba, maanyayahan po namin yung mga nanay na tumayo po? Lahat po ng mga mothers dito sa sanctuary, sa service po natin, can we all stand? Hindi ko na po kayo papupuntahin sa harap, tayo lang po tayo saglit. Ayan, palakpakan naman natin sila. Alright. Again, mga nanay po, we really appreciate you. And one way for us to appreciate you, nakita po namin lahat ng efforts po ninyo. Nakita po yun ni Lord. Nakita po yun ng mga anak po nyo. And of course, our church wants to appreciate you as well. So ngayon, one way for us to appreciate is we want to give you a simple gift. Ayan, may onti po kaming regalo na ibibigay po ng ating mga kabataan. Right. Mama, kumusta na di na? Tayo lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tanang pahinga muna. Ako nang bahala, bis na sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tsara tsara, la tsara tsara, la tsara tsara tsara, la tsara la tsara, la tsara tsara, la tsara tsara, la tsara tsara tsara, la tsara la tsara. Can we extend our hands towards our moms this afternoon? And can we give a short prayer towards them right here? Heavenly Father, we thank you so much for this special day. Indeed, it's a wonderful day, not only because your presence is here, but our mothers are here. And alam ko, Panginoon, na sila po, you love them so much and you see all their pain, everything that they went through, their joy as well, Panginoon. And we just pray for them, oh Lord. We continue to declare blessings and favor to be upon them. We declare wisdom, O Lord, and strength sa pang-araw-araw, Panginoon. Most of them are working. And God, I just pray for your strength to be upon them. I also pray, Lord, for good health. Na ilayo niyo po sila sa anumang sakit, Panginoon. Whatever the enemy is trying to throw at them, I pray, O Holy Spirit, protect them
and may your hand continually be upon them. At patuloy mo po, Panginoon, iparamdam ang iyong pagmamahal at yung presensya sa kanila. Again, Lord, we thank you so much for this day. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong maupo. Amen. Amen. So, bago po tayo dive into the Word of God, pwede ba natin pakibati saglit yung katabi natin ng good afternoon? Yan, good afternoon. Pakisabi, pumapayat ka na rin. No? Kahit hindi totoo, okay lang. This is a special day. Hindi lang po dahil Mother's Day, kundi special din dahil may mga first-timers po tayo eh. Okay lang po, pakitaas yung kami ng mga first-timer natin. Paki-wave ng gano'n. Alam ko meron eh. Sige na, wag na po kayo mahiya. Meron. Hey, alright. So sa mga first-timers po natin, meron po kayong free coffee sa likod. You can grab it. Lalo ngayon, tag-ulan, no? Maganda yung hot coffee or hot chocolate. On your way out, we want to get to know you more. Mamaya, after the service, and just please claim your free drink sa likod. Right now, we're gonna continue on our series. We're talking about relationships. We're talking, kasi nga si Lord, ayaw niya po na mag-isa ka. Okay? So kung titignan mo yung katabi mo saglit, in a relationship ba yan? So tignan mo nga siya saglit. No? Meron ba? Sana lahat po tayo in a relationship. Not necessarily yung tinatawag po nating magjowa, ganon. But we're actually talking about friendships. We're talking about yung social life po natin. Are we a part of a community? And praise the Lord, tayo po na nandito ngayon. Nasa church tayo, first time ba natin? Wala man tayo kakilala. This is a good news for everyone. You're already a part of our family. You're already in a relationship with us. At ang Panginoon, ang gusto niya po is relationships na hindi po magpapalayo sa atin sa Kanya, hindi po sisira sa atin, hindi po mananakit sa atin, but relationships. Real relationships. Yun po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. And ngayong Sunday po, magtutuloy-tuloy po tayo doon. And we're gonna get our text in Mark 7:25 to 30. Since Mother's Day, medyo segue lang po tayo ng verse. We're gonna talk about this Canaanite woman. She is a Greek woman, a Syrophoenician woman. At pag-usapan po natin yung story po niya. So if you have your Bibles, let's go to verse 25. Yan, basahin po natin saglit. It says here, for a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him. So may isang babae, isang nanay, na narinig about kay Jesus kasi yung anak niya, of course, was demon-possessed. There was an unclean spirit. And she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, let the children be filled first. Yung mga anak ko muna, sabi ng Panginoon, sila muna, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Sabi ng Lord. And she answered and said to him, yes, Lord, tama ka naman eh. Mauna talaga yung mga anak mo muna, mga Israelite muna. Yet, even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. Then he said to her, for this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. So bago po tayo magtuloy, okay lang po ba? Let's close our eyes for a moment. Let's take a couple of seconds to just welcome the Holy Spirit today. Holy Spirit, we welcome you. We need you. We thank you that you are here with us. We thank you for the gift of communication, that we have access to you. And right now, Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa amin. Speak to our hearts. Speak to our minds, Lord, right now. May there be a fresh revelation of your word, a word that would change us from the inside out, a word that would change our heart, renew our mind, and transform our lives. Yun sana, Panginoon, ang mangyari this afternoon as we listen to your word. We know that your word is powerful and it is active. I also pray, O Lord, that you're gonna anoint me as I share your word. Panginoon, itong word po na to, this is your word. We know that it's already blessed, but we want a piece of that today. We thank you. We continue to give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.
Ako na title may message this afternoon, Ma, ano ulam? Okay? Ma, ano ulam? And sa mga nakaka-relate po dyan, di ba, pag uuwi po tayo sa bahay natin, galing tayo sa trabaho, galing tayo ng school, galing tayong lumabas with friends. Pagka-uwi natin, pag nakita natin nanay natin, yun yung unang tatanungin natin, di ba? Ma, anong ulam? Ganon. O kaya, ako madalas tanong ko is, Ma, anong pagkain? O kaya, Ma, may pagkain ba? Right? And alam niyo po, si Tita Carol, yung nanay ko po, is mahilig po siya magluto. Kapampangan po yan. So talagang mahilig yan magluto. And she's also a chef by profession. Profession niya po yun. So habang kami po ay tumatanda, ang dami ko na pong na-try na mga pagkain na niluto niya. Nakakaiba. Okay, so normal na yung adobo, yung sinigang, o kaya yung chicken, gano'n. Normal na yan eh. Pero alam niyo, ang dami kong natikmang kay Tita Carol na mga bagong luto. Yung una na yung parang paella. Alam niyo yung paella? Alam niyo, yung seafood na pagkain. And then, na-try ko rin yung chicken biryani. Oh, hindi ko alam yun eh. No, hindi ko alam yung mga pagkain na yun. Pero dahil siya po ay mahilig mag-explore, yung mga kakaibang pagkain din, natikman ko na. Ngayon, sino na po dito nakatry ng lobster? Okay, nakakain na kayo ng lobster. Na-try nyo na? Wow. Okay, nice. Right? Anyway, ako po kasi, so sobrang dami ng naluto ni Tita Carol, never ko pa po na-try ang lobster. Okay, never pa. So ako minsan nagpaparinig sa kanya, Ma, pa-lobster ka naman. Like, Ma, baka naman pwede ka magluto ng ganito. So, every moment na mag-uusap kami, mababanggit ko yun sa kanya, nagpaparinig-parinig ako, and praise the Lord. Praise the Lord. After 27 years, dahil yung 28th birthday ko po, sinurprise niya po ako, bumili po siya ng lobster, at nilutuan niya po ako. Right? Okay, anyway, paano po nangyari yon? Bakit po ako biglang nalutuan ni Tita Carol? Kasi kapatid, I believe it was because I asked. Nagtanong ako eh. Okay? Kaya nga pakisabi sa katabi mo, huwag kang mahihiyang magtanong. Sige nga. Sige na. Okay? Huwag kang mahihiyang magtanong. Okay lang. Okay lang mag-request, you know? And it started with a request. It started with me asking. Tapos, syempre, nagtanong ako sa kanya, humingi ako sa kanya, at hindi tumigil doon. Every moment, magpaparinig ako, Ma, hindi pa ako nakakatingin ng lobster. Ma, baka naman. Right? And I was persistent. Ako po ay nagtuloy-tuloy, and yun na nga, dahil ako po ay persistent, nasagot po yung aking request. Ngayon kapatid, iniisip ko kung ang parents, alright, kung ang parents, hindi sila makatanggi sa mga anak nila. Sino po mga magulang po dito? Pakitaas yung kamay. Huwag mahiya. Alright, yan, dami po natin mga magulang, no? Kapatid, alright, yung mga magulang natin, let me talk to you. Pagka yung anak mo, di ba, magre-request, parang minsan, masakit sa loob mo na nag-deny ka or nag-reject ka, no? Sabi ko nga, feeling ko, pag ako naging magulang, masuspoil ko yung anak ko eh. Right? Kasi nga, mag-request lang yan, ibibigay ko yan eh. Okay? Naalala ko nung high school po kasi ako, inis na inis ako sa mga teachers. Kung may mga teacher dito, sana i-bless pa kayo ni Lord. Right? Pero kapatid, ito nung high school po kasi ako, yung mga teacher ko, sobrang masusungit. Tapos madalas nila akong binabagsak. Ganon. Kaya sabi ko, pag ako naging teacher, never ako magbabagsak. Pag yan lumapit sa akin, tas ang baba ng grade niya, hindi ko yan matatanggihan. Sabi ko ganon, parang medyo madali akong maawa eh. Alam niyo po, meron yung one time, may isang bata na lumapit sa akin, nagbibenta ng honey. Ano yung mga bata minsan nagbibenta ng honey or gulay, ganon. So ako, gabing-gabi na, awang-awa ako sa kanya. Nagbibigay ako ng 20 pesos sa kanya. Right? Siyempre ako naawa, parang mabilis akong maawa, mabilis akong mapa-oo. So nagbibigay ako sa kanya ng 20 pesos. Nagulat ako. Sabi ng bata, Sir, hindi naman ako namamalimos eh. Sayang ganun sa akin. So nagulat ako, no? Pero kapatid, my point is, pag ako, mabilis ako maawa, kung may nag-request, mabilis ako mapa-oo. And for some of the parents here, pagka nag-request yung mga anak, mabilis ka rin mapa-oo. And this is my thought. How much more does our loving Father would accept all our requests? Amen po ba? Kung ikaw kapatid na magulang, hindi mo ma-reject yung anak mo, how much more na si Lord na so loving, so compassionate, sees every detail of you, how much more does God answer your request? How much more does God
love you. Ewan ko po kung nahabol po to, pero sabi kasi sa Matthew 7:11, okay, para hindi po natin to makalimutan. Sabi sa Matthew 7:11, if you then, being evil, tignan mo yung katabi mo saglit, evil ba yan? Mukha bang masama yan? Kung ikaw daw, sabi ng Lord pansinin nyo, no? Kung tayo daw na hindi perfect, kung tayo na puro dysfunction, if you know how to give good gifts to your children, ito na, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Kaya sana kapatid, wag rin po tayong mahihiyang mag-request kay Lord. Kung babalik po tayo sa question or title po natin kanina, sabi doon, Ma, ano ulam? Ito kapatid, hindi lang po ito sa mga nanay. Alright? This is also, pwede nating palitan na, Lord, ano ulam? Lord, this is my request. Lord, pwede mo ba akong pagbigyan dito? Lord, kailangan ko po ito. Lord, I need this for my family. Kaya kapatid, sana wag po tayo mahihiyang humingi at magtanong at mag-request sa ating Panginoon. Why? Because He hears you, and if it's according to His will, there is an answer. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord for a moment. And kung babalik po tayo sa story, no? Kung pupunta tayo sa story ng Greek woman po na ito, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay Greek, siya po ay Gentile. Ano po bang difference ng Jew at Gentile? Okay, ano yung Jew? Mga Jews, right? Sila po yung mga Israelite. Sila po talaga yung blessed, yung mga anak ng ating Panginoon. Sila po yon. Ngayon, kung ikaw hindi Jew, Gentile ka. May mga Jew po ba dito? Okay, meron ba? Wala, no? Walang mga Israelite dito? Wala, no? O kasi mga pango yung ilong natin eh. Pag Israelite kasi mataos eh. Okay. Corny nyo, hindi kita matawa. Anyway, tayo, Gentile tayo. Okay, kasi hindi tayo part dun sa blood ng Israel. Okay? So siya, hindi po siya part ng anak ni Lord. She's a Syro-Phoenician by birth. She's a Greek woman, a Canaanite woman. So sa story po na to, sabi na ating Panginoon, lumapit tong babaeng to, Lord, yung anak ko, may demon possession siya, may evil spirit yung anak ko. Lord, pwede mo bang palayain? Pwede mo ba i-heal? Pwede mo bang i-free yung anak ko? Alam niyo, sabi ng Lord, wait lang kasi yung mga anak ko muna. Kasi baka naman, hindi naman pwede na yung pagkain ng anak ko, ibigay ko sa aso. So nagulat ako doon sa statement na sinabi ng ating Panginoon na sinasabi niya na parang aso ba ang mga Gentile? Tignan mo yung katabi mo saglit, mukha bang aso yan? Oo, minsan. Tumatahol eh. No? Pansinin nyo, no? So it was a term, yung term na dog, okay, it was a term used na parang slave. Okay, na pinakamababang tao. So sinabi niya sa babaeng to, pumunta ako para sa anak ko lang, hindi para sa aso. Hindi para sa mga mababang tao. Grabe, no? Hindi sa mga Gentile. But because this woman was very, very persistent, sabi niya, oo nga, Lord, pero kahit yung crumbs na nga lang, kinukuha pa ng aso eh. At nakita ng ating Panginoon yung faith ng babae. And because of that, because of her faith, because of her persistence, kapatid, nasagot po yung request niya. Nahil po yung kanyang anak. Ngayon, if we're gonna study this text, ano po ba yung mga maaaral po natin sa babaeng to para masagot po yung request niya? Ano ba yung meron sa kanya para mapansin siya ni Lord? Para mapa-oo ba si Lord sa request niya? Number one, what I saw in her is that she was motivated. Ano po yung motivated po na yan? Kasi sabi po sa verse 25, sabi po dito, for a woman whose young daughter had an unclean spirit, heard about him, and she came and fell at his feet. Ano po ibig sabihin nito? Siyempre kapatid, ito, si Jesus kasi, nagtatago siya. Okay, ayaw niya munang magpakita sa tao. So he went to a house. Tapos itong babaeng to, biglang nandun. Pansinin niyo hindi siya invited doon. Hindi man siya part ng disciples. Pero kapatid, sinadya niya po. Sabi niya, kahit Greek ako, kahit di ako invited, pupunta ako. She started to motivate herself. Natry niyo na ba minsan na pumunta sa isang birthday party na hindi ko invited? Natry niyo na? Ang kapal niyo naman. De joke lang. Right? Pansinin niyo, di ba? Parang tayo. Hindi ka na nga invited, pupunta ka ba? Tapos may take out ka ba? Tapos magre-reklamo ka pa na hindi masarap yung lumpia? Grabe ka. No? Actually, ganun yung na-feel ko dito. Ganun yung nakita ko na talagang kinapalan niya na po yung mukha niya.
Greek ako, hindi pa ako invited, but she started to motivate herself. What I could see in her in this text is that she had faith. Pakisabi faith. She was full of faith. She started, kahit super discouraged na siya, she started motivating herself. Kasi kapatid, kung ako yan, okay, na-reject ako ni Lord, hindi ako invited, mahihiya na ako eh. Di ba minsan, hingi ka kay Lord, tapos hingi ka ng hingi, tapos wala namang sagot. Kung ako yun, hindi na ako magpipray. Titigil ko na, tama na. Hindi na siguro para sa akin yan. Parang ganun, na pagka na-reject, ewan ko po, sino may mga lalaki dito na try na manligaw? Ako na-try ko manligaw nung high school ako eh. May niligawan akong kaklase namin noon. Tapos ito na, nireject ako. Tapos nalaman ko na yung kaklase ko, yun yung in-entertain instead of ako. Sakit, no? Ever since, sabi ko, may trauma na ako sa pag-aamin sa babae. May trauma na ako sa pag-pursue sa babae. May trauma na ako sa panliligaw sa babae. Kaya ngayon, ako na lang yung nililigawan. Okay. Pero kapatid, sabi ko kung ako yung babaeng to, isang rejection, ayoko na eh. Titigil na ako. Pero kapatid, there's something with women that they are very persistent. Tama ba? May mga babae, talagang persistent sila. Kung babae yung katabi mo, tanungin mo nga siya, saglit. Makulit ka ba? Tanungin mo nga siya, saglit. Nakukulitan ka ba sa sarili mo? Makulit ka ba? Kasi napansin ko, ito, listen to this. You can fact check me later, no? Kasi alam nyo na may nabasa akong article na lahat ng babae, women in the Bible that made a request to the Lord, lahat yun sinagot ng ating Panginoon. Whether it be 3 times or 5 times or 10 times or na-delay man ng sobra-sobrang tagal, pero kapatid, may sagot pa din. Si David kasi, nung nagkasala si David kay Bathsheba, nagkaroon po sila ng anak, yung anak na yun namatay. David prayed to the Lord, Lord, sana wag mamatay yung anak ko. Pero kapatid, namatay pa rin yung anak. Hindi sinagot ng Lord. Pero kapatid, makikita po natin sa Bible, kay Sarah pa lang, may promise si Lord sa kanya na magkakaroon siya ng anak. At 90 years old, nagkaanak po rin po siya. Si Rachel na barren, kapatid, nagkaanak pa rin po siya. Kahit gaano katagal, even si Hannah, makikita rin po natin yung bleeding woman for 12 years. For 12 years kung saan po siya napunta. But when she touched the hem, the garment of Jesus, yung request po niya instantly nasagot. Even yung nanay mismo ni Jesus, si Mother Mary, right? Alam niyo po ba yung first miracle na ginawa ni Jesus? It was the multiplication of wine. Okay? Multiplication of wine. Alam niyo po sabi ni Mama Mary kay Jesus, sabi niya, Lord, Jesus, ikaw na bahala. Sabi ni Jesus, wait lang hindi ko pa oras eh. Sabi ng Lord, hindi ko pa oras para mag-miracle. Pero sabi ni Mama Mary sa mga disciples, pakinggan niyo nga yan si Jesus na yan. Sabi niya, pakinggan niyo siya. Alright? And kapatid, makikita po natin na yung request ni Mother Mary was not rejected. All prayers and requests for blessings of women in the Bible, hindi ni-reject ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung nanay ka, very powerful ang prayer mo. If you're praying na siguro kapatid, yung pamilya mo, madala mo dito sa church, I'm encouraging you, keep on praying. Siguro kapatid, pinagpipray mo na magkaroon ka ng breakthrough, let me encourage you with this, keep on praying. Amen po ba doon? Huwag tayong titigil. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Especially prayers of women in the Bible. Alam niyo, kaya nakita ko yung difference kasi nga naman, pagkalalaki kasi, nakapansin niyo yung lalaki, pag na-reject yan, ayaw na eh. No? Pero pag yung babae, pag na-reject yan, tutuloy pa yan eh. Tutuloy pa yan. Alam niyo, yung si mama, naalala ko nung bata ko, sinasamahan ko yun mamalengke. Okay, mamalengke. Pagka may bibiling yan, grabe yan tumawad eh. For example, yung 1 kilo ng manok, 300 pesos, tatawad yan, 150. Grabe, 150 agad. Ito na nga. Paano nyo malalaman? Halimbawa, nasa abroad kayo, no? Nasa mall kayo. Paano nyo malalaman na may Pinoy doon? Sa mall. Nasa abroad kayo. Paano nyo malalaman na may Pinoy doon? Pagka may tumatawad, nanay yun. Automatic yun. Ito ba? Pag may, ang lalaki, okay, ako, pag bibili ako ng damit sa Uniqlo or sa SM, something like that, papasok ako doon, kunin ko yung damit ko, bayad ako agad eh. No? Pero pag yung babae, halimbawa shoes, no? Titignan niya muna yung kulay red. Sukat niya. Titignan niya muna. Maganda ba? Tapos bibili niya yung blue.
parang di ko feel yan eh. Tapos syempre, bibiliin niya yung may heels naman. No? Hanggang makuha niya yung gusto niya. Tama ba? Ang mga babae, very, very persistent. At kapatid, yun po yung nakita po natin sa Syrophoenician woman. She kept on motivating herself. She was full of faith. Nagtuloy-tuloy pa rin po siya kahit na-reject po siya. And actually, we can also learn from an entrepreneur. His name is Jack Ma. Yan. Kilala niyo po ba si Jack Ma? Kilala niyo yan? Pag hindi niyo yan kilala, Jack Amo ang tawag dyan. Mga Ilocano. Okay. Anyway, si Jack Ma, he's a Chinese entrepreneur. Alright? Alam niyo po ba, when he started his career, siya po ay nagtrabaho or nag-apply po siya sa KFC. Nag-apply siya sa KFC. 30 po sila. 30 na nag-apply sa KFC. Alam niyo po ang natanggap, 29. Siya lang yung hindi. Grabe, no? Like, imagine yun ang rejection na gano'n. And he applied at Harvard University for 10 times. 10 times he was rejected. Ngayon, iisipin ko, kapatid, kung hindi po siya nagtuloy, kung nag-give up na po siguro siya, sabi niya, yung financial breakthrough, hindi na para sa akin yan. Yung entrepreneurship, hindi na para sa akin yan. Yung business, hindi na para sa akin yan. Siguro mabubuhay na lang kami ng ganito. Kapatid, kung tumigil po siya sa rejection na yon, hindi po niya maaabot yung success niya ngayon. Because right now, he's the owner of Alibaba, one of the biggest companies sa China. And previous years, siya po ay napangalan ng richest man in China. Grabe, no? Kapatid, imagine niyo kung dahil sa rejection, tumigil po siya. Siguro hindi niya po maaabot yung success story po niya na ito. There's also a story in the Bible of persistence. Kilala niyo po si Elijah? No, si Elijah, may word sa kanya si Lord na uulan. Okay, uulan na parang ganito kalakas. Pero kapatid, very, very dry ang city po nila during this time. Their area was full of famine. Okay? Pero kapatid, inuutusan niyo po yung servant niya, okay, tingnan mo nga saglit yung clouds. Tingnan mo kung may clouds na. Bumalik sa kanya yung servant niya, wala po sir eh, wala talaga. Sabi ni Elijah, balik ka, check mo ulit. Chinek niya, wala talaga eh. Hindi nga makulimlim, sobrang init. Tapos bumalik ulit siya. For 6 times, the servant went back to Elijah. Walang nangyari. On the 7th time, makikita po natin, yung servant po niya may nakitang cloud, as small as a man's hand. Okay? And then, Elijah started to motivate himself. Ito na yon. Ito na yung ulan. Imagine, cloud na ganito kaliit, magkakaroon ng ulan. Kapatid, makikita po natin because of their persistence, dumating din yung ulan ng ating Panginoon. And I believe as a church, in your family, if you keep on praying, darating din yung ulan ng ating Panginoon sa'yo. Ulan ng pagpapala, ulan ng freedom, ulan ng healing, ulan ng restoration sa pamilya nyo, sa finances nyo, and especially in a church. Kaya alam nyo po, ako naniniwala sa simbahan po natin na i-bless din tayo ng ating Panginoon. Kasi alam nyo, nung pandemic, nagsara na rin yung church natin eh. Nagsara po lahat, alright? And umabot po tayo sa point na nasa edge na tayo. Wala nang pera yung church. Almost wala na ring members in church. And we were about to give up. We were about to really permanently close the church. Pero kapatid, yung rejection po na yon, yung pandemic, hindi po yun yung naging reason para itigil po natin simbahan. Nagtuloy-tuloy po tayo. And praise the Lord dahil sa pagtuloy-tuloy po natin, eto na tayo ngayon. Kaya pakisabi sa katabi mo, congrats! Sabi mo, congrats! Andito ka pa! Amen! Because of the persistence. And church, ito po, pwede rin po natin ito ma-apply sa buhay natin eh. For us to keep on motivating ourselves. To keep your faith on. For your faith to always arise. Instead of listening to the lies of the enemy, instead of listening to yourself, start to talk to yourself. Amen po ba doon? Kausapin mo yung sarili mo na hindi ito yung word ni Lord eh. Kung may word si Lord sa akin, gagawin niya. Let's start to encourage and motivate ourselves. Pangalawa kapatid na nakita ko po sa babae was that she outworked everyone. Nagkaroon po siya ng opportunity, kumuha siya, and then she outworked everyone. Kasi imagine niyo, no? Marami pong tao sa room. Okay? Kung nasan si Jesus, maraming tao. Pero bakit siya lang yung nagkaroon ng miracle? Because she was the only one who outworked everyone. She was the only one who put works on her faith. Babasahin po natin in verse 26 for a moment. Sabi po dito, the woman was great
a Syrophoenician by birth, and she kept asking. Okay? Yung iba siguro, humingi kay Lord, na-reject, ayaw na. Pero siya kapatid, she outworked everyone. Ginawa po niya lahat ng paraan para makalapit sa ating Panginoon. And dito po papasok kapatid na kung gusto mo talaga, hindi ka papayag na hindi mangyari. Amen po ba? Right? Alam nyo, nung ako, ma-share ko lang saglit, nung college po ako, may kapatid kasi akong 1 year lang yung gap namin. 1 year lang. Ako may mga bagsak ako sa college. Right? May mga bagsak ako. So, natatakot ako na sabay kami mag-graduate ng kapatid ko. Nakaya yun. Ano yun, kambal kayo? Hindi, mas panganay po ako. Sabay kayo nag-graduate? No? Parang nakakaya, no? So ako, dahil gusto kong mag-graduate on time, nag-work talaga ako. Talagang inaral ko, nag-summer ako, kahit nakakatamad na mag-short term and everything, nag-enroll ako, talagang, I put an effort on it para lang makagraduate ako on time. Alam po, sabi sa James 2 verse 26, basahin po natin saglit, for as the body without the spirit is dead. Right? So faith without works is dead also. So ano po sinasabi ng text po natin? Ang body mo at spirit mo, hindi mapaghihiwalay yan. Okay? It's the same thing with faith and works. Hindi mapaghihiwalay yan. Kung sinasabi mong naniniwala ka, tatrabahuin mo. Alright? Kung sinasabi mong maaabot mo to, tatrabahuin mo. Hindi po tayo nag-aantay lang ng blessing ni Lord. Hindi po tayo parang si Pedro na nag-aantay lang ng prutas na mahulog sa kanya. Kung gusto mo yung prutas, kunin mo. Amen. Kaya sa mga single dito na, Kuya Doms, sige Doms, Kuya Doms, okay, yung mga oras na, yung mga due na, in due season, God will give you the harvest. Kapatid, amen. Yung partner mo, hindi darating yan. You need to pursue her or him. Hey, di ba? Kasi kapatid, kung may gusto tayo, tatrabahuin talaga natin. Kilala niyo po si Alexandra Ayala. Kilala niyo po siya? Si Ayala. Hindi po siya may-ari ng Ayala Malls, ha? Di ba yun? Corny nyo? Si Alexandra Ayala, she's just 19 years old. Imagine niyo, 19 years old. Siya po ay napasok na po sa WTA, Women's Tennis Association. Professional na po siya, and yung rank niya po when she entered was 145 all over the world. Pero kapatid, umangat po siya ng 75th or 72 rank dahil natalo niya po yung rank number 2 na professional tennis player. Kapatid, kung mapapansin po natin, naabot niya po yung success po na to, hindi rin po biro-biro yung trinabaho niya. Hindi po yan bigla na lang nanalo na lang po siya, tsamba. Wala pong ganun eh. Right? Kapatid, nakita ko po yung story po ni Alexandra, the story of her work, her sacrifices, because at 4 years old, she already started playing tennis. Tinitraining na po siya ng lolo niya. And at 12 years old, nahiwalay na po siya sa magulang po niya. And she enrolled in a tennis academy. So 12 years old, imagine niyo po yung napalayo sa magulang, and she started training. Napunta rin po siya sa Wimbledon and everything. She tried and trained and trained. At alam niyo, marami rin po siyang sacrifices, parang mga basketball players. Sino po mga NBA enthusiasts dito, yung mga mahilig sa basketball? Alam niyo kanina, Kuya Don, talaga, pagkagising ko, sobrang saya ko eh. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga, Lord. Ang galing mo talaga, Lord. You're a miracle-working God. You're a faithful God. Bakit? Kasi nanalo yung Boston Celtics. Right, nanalo kanina. Okay, anyway, sa basketball, no, napanood ko na yung mga greatest players, marami silang sacrifices. Si LeBron James pa lang, gumagastos po siya ng 1 million pesos. Okay? Sa katawan niya para hindi siya ma-injure. Yung kilala ko, okay, na yung isang basketball player, never siyang pumaparty, hindi siya umiinom, ang dami niyang sacrifices, wala po siya masyadong friends. Bakit? Kasi kapatid, if you have a goal, if you have a vision, if you have a dream, you're gonna work for it. Now, this is my question for you. What are you willing to do for the thing you want the most? Sige nga kapatid, ano yung pinaka gustong mong mangyari sa buhay mo? Right? Gusto mo ba ng success? Gusto mo ba ng business? May kakilala ko, gusto niya daw mag-business. Sabi ko, anong ginagawa mo? Wala. Gusto kong
maging maganda yung accent ko, gusto ko matuto sa English. Nagbabasa ka ng libro, sabi ko, hindi. Good job. Like, right? Kapatid, what are you willing to do for the thing you want the most? Because I believe faith without works is dead. And in our church, kapatid, tayo rin po ay may goal, may vision, may dream, which is Born Again Baguio Church. Yun po ang dream po ng simbahan po natin na buong Baguio City makakilala sa ating Panginoon at mabago ang buhay po nila. Ngayon, as a church, hindi po natin antayin na lang yun. Lord, I'm gonna pray for Born Again Baguio, tapos relax na lang tayo dito. No? Wala tayong gagawin, wala tayong activities, wala tayong medical mission, wala tayong evangelism. We're just gonna relax. Kapatid, alam nyo, hindi mangyayari yun eh. Right? Because faith without works is dead. Kaya nga kapatid, I'm really grateful sa church po natin. Why? Because our church is a moving church. Kasi last April lang po, napakadami po natin ginawa for Born Again Baguio. Una na po, nagkaroon po tayo ng medical mission sa 2 barangay agad. Praise the Lord, palakpakan natin si Lord for that. Almost more than 400 people ang nakater po natin dyan. Alright, so praise the Lord for that. Yung sumunod, okay, ano po yung sumunod na event? Easter Sunday. Alam nyo, imagine niyo, okay, may teatro tayo noon, talagang nag-effort po tayo mag-evangelize, mag-invite and everything. Ito pa, yung team natin, ng worship team, nagsulat pa ng kanta. By the way, yung kinanta po natin ng Easter Sunday, original song po yun ng COG Baguio. Palakpakan natin si Lord. No, ang ganda, di ba? Like yung, ano ba yan? Yung sa'yo lang natagpuan. Ganda, no? Anyway, we're working for it. Tapos kapatid, hindi pa po natapos doon, we also invested in the young generation. Yung Youth Empowered Conference, dinala po natin yung mga kabataan po natin sa isang leadership training, sa isang conference so that they would be equipped and empowered towards the ministry. So what am I trying to say? Buti na lang ang church po natin, we're not contained in the 4 corners of the church. Yung church po natin, hindi po tatamad-tamad. We're a moving church. Amen po ba doon? We're a church in action. We're a church that goes. Amen po ba doon? So pakisabi sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. 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 Huwag kang tatamad-tamad. Corny nyo talaga. Hindi tumatawa. Amen. Amen. Sana kapatid, i-outwork po natin. Amen. Ang mundo po natin. Alright? And kasi kapatid, yung po yung nakita po natin sa babaeng po ito. And lastly, ano po meron sa babaeng ito? She maintained connection with the Lord. She maintained yung devotion niya. Kasi sabi po sa verse 28, kung babasahin po natin, she answered, kasi nireject na siya ng Lord eh. Unahin ko muna yung mga anak ko, sabi ni Jesus, yung sa anak, pagkain ng anak ko, hindi na ko naman ibibigay sa aso eh. So nasabihan na siya ng ganon, sakit. Pero sabi niya po sa verse 28, she answered and said to him, "Yes, Lord." Imagine niyo, kahit sobrang na-disregard na siya, nireject na siya, hindi pa rin siya nawalan ng respeto sa ating Panginoon. She was still devoted to God. She still acknowledged God. She still honored God. Amen po ba doon? At kapatid, makikita po natin, she maintained connection at nagtuloy-tuloy po siya. And tayo kasi kapatid, pagka tayo, hindi nasagot yung prayers natin, ang dami nating reklamo. Parang yung katabi mo. Di ba? Dami reklamo yan eh. Pag tayo hindi sagot, sasabihin natin, Kuya Moses, pray ako ng pray pero hindi naman nasagot yung prayer ko. Hindi naman totoo yung prayer na yan. Hindi naman totoo yung pag-church na yan. Hindi naman totoo yung tithes na yan. Mas lalo lang ako nalugi. Right? Yung mga prayers natin na unanswered, ang dami na nating reklamo. But listen to this. Prayer is more than a request. Prayer is not all about you asking and God answering. Prayer is for intimacy. Pakisabi intimacy. Intimacy. So there's a story in the Bible. This is the story of Peter. He tried to walk on water. No? So mga disciples, si Peter, nasa boat po sila. May nakita po silang parang white lady. And then they perceived it was Jesus. Sabi ni Peter, Jesus, kung ikaw yan, command me to come. Sabi ng ating Panginoon, try mo. So nakita po natin, si Peter, he motivated himself. Okay, tinignan niya yung iba. Sige, ako lang ha. Sige, tumapak po siya. And makikita po natin, nakatapak po siya sa tubig. He outworked everyone.
na trabaho po niya. Pero makikita natin, in the middle of the journey, siya po ay lumubog. Ini-imagine ko, siguro kay Peter, no, Lord, ba't mo naman hinayaang lumubog ako? Pwede natin i-relate to sa unanswered prayers natin. Lord, nung una okay pa eh. Na-bless ako, tapos biglang Lord, biglang bagsak na ganito. Right? And nagtuloy-tuloy lang naman ako. Wala naman akong ibang ginawa, Lord. Pero makikita po natin, when he shouted, Lord, save me, Jesus stretched out his hand and helped Peter. Now, this is the point. This is the point, kapatid. Si Peter, dahil he stepped out, he motivated himself, he outworked everyone, and he was faithful. Ano po nangyari? Hindi man po natupad na siya po ay nakalakad sa tubig all throughout. Pero ito po masisigurado ko. Kasi si Jesus, hindi po siya tumakbo kay Peter eh. He just lifted up his hand, stretched out his hand, and helped Peter. Si Peter, little did he know, ang lapit niya na pala kay Lord. Naabot niya na pala si Lord. Nguntik na. Now this is the point. This is the point. If you keep on praying, hindi ko mapapromise, okay, nasasagutin ni Lord yung prayer mo. Hindi ko mapapromise. If you're persistent in your prayers, kung nagtuloy-tuloy ka, ilang taon na iniyak mo, niluhod mo pa. Kung ginawa mo yan at nagtuloy-tuloy ka, hindi ko mapapromise na masasagot ni Lord yan. Pero itong mapapromise ko, you're gonna be close to the Lord. Hindi mo namamalayan, naririnig mo na siya. Hindi mo namamalayan, naging katulad mo na siya. Hindi mo namamalayan na babago ka na because dalawa lang ang pwede mangyari sa prayer, kapatid. Prayer can either change your situation or it can change you. Kaya kapatid, maaring walang sagot si Lord. Pero kapatid, hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang binabago ni Lord. Unti-unti ka nang nagiging loving. Unti-unti ka nang nagiging patient. Unti-unti ka nang napapangiti. Naging joyful ka na. Right? Because persistent prayer draws us closer and closer to the Lord. At sana kapatid, wala po maghihinder sa connection natin sa Panginoon. Tayo kasi pag na-reject na, ayaw na natin si Lord. Umaalis na sa Panginoon. Pagka nagka-problema na, umaalis na sa Panginoon. Pagka mabigat na, umaalis na kay Lord. Iniiwan na agad yung ministry. Kailangan ko magpahinga ako yung Moses. Hindi ko na kaya. Right? Pero kapatid, sana nothing can hinder us from our intimacy from the Lord. Sana magtuloy-tuloy po tayo. Sana maging devoted po tayo kay Lord. Since it's Mother's Day, maganda no, na makita rin po, ma-highlight rin po natin yung mga nanay rin po natin sa church. Pakita ko na rin po yung isang story ng isang nanay po natin, nakasama na po natin noon pa, nung nagsisimula yung simbahan po natin, and pangalan po niya si Tita Gina. Okay? Alam niyo, si Tita Gina, pagka may request ka dyan, oo agad dyan eh. Gina. Hindi alam niyo na. Okay, anyway. Tapos yun, pinapalakpakan niyo. Okay. Anyway, si Tita Gina, alam niyo po, nung 90s, siya po ay na-diagnosed, she had myoma already. Okay, so may mga tinanggal na pong organs po sa kanya. And just recently, yung uterus po niya nagkaroon ng complications. And she started bleeding just recently. Last week ago. And so nag-visit po kami sa hospital during this time. She was about to be, ma-operahan na po siya and everything. And we just prayed for her. That was a Friday. Kinabukasan, na-operahan na po siya. Saturday yon. So praise the Lord. Okay, wala naman po complications yung operation po niya. It was successful. And ngayon, malakas na po si Tita Gina. Nakalabas na po siya ng hospital that Saturday. Okay, nakalabas na rin po siya agad. Eto na. Okay, syempre ako, iniisip ko, pinag-pray na si Tita Gina, okay na yun. Gagaling din yan. Iniisip ko, magpapahinga muna si Tita Gina. Okay lang, di ko muna siya makita sa church. Pero ano yun, nung kina-Sunday nun, kinabukasan, laking gulat ko, pagpasok ko ng church, alam niyo kung nasa si Tita Gina, andun na agad sa kusina. Naghugas na ng plato. No? Nagsiserve na agad. Sabi ko, Tita, chill ka lang. Relax ka lang, Tita. Like, dapat nagpapahinga ka lang muna ngayon, kaka-opera mo eh. Sabi niya, hindi, okay lang, nalakas na, kaya ko na agad. And nagulat po ako no, na kahit dumaan po siya sa ganito, instead of, complaining kay Lord na, Lord, nagsiserve lang naman ako sa'yo. Bakit ako pa yung magkakasakit ng gano'n? Lord, nagsiserve lang naman ako sa'yo. Gastos na naman. Right? Pwedeng sabihin na niya na, Lord, naging devoted naman ako sa'yo. Edi, goodbye na. But regardless of what happened to her, siya po ay nagtuloy-tuloy. And ngayon, praise the Lord, nandito pa rin po si Tita Gina. Ewan ko pong nandyan po siya. Alam ko nagsiserve siguro, nandun po sa kitchen. Alright? My point is, nothing
should hinder us from our relationship with God. Kwento ko na rin po ngayon si Ate Abby yung nag-lead kanina. Nakita niyo ba siya? Si Ate Abby. Si Ate Abby. Si Ate Abby, first Mother's Day po niya na worship leader po siya. Di ba? So, di ba pansinin nyo, no? Na pwede namang, hindi, mag-relax na lang muna ako sa bahay, wala akong tulog. No? Pwede natin sabihin yun eh. Pero kapatid, hindi po nila hinayaan yung mga circumstances na to, yung mga rejection na to, yung mga problema na to na magpahiwalay sa kanila sa ating Panginoon. So that's my encouragement for everyone. Let's maintain our relationship with God. Regardless of the storm, regardless of the chaos that we're going through, sana magtuloy-tuloy po tayo sa Panginoon. Amen po ba doon? And kung makikita po natin, if we're gonna summarize all these characteristics na nakita po natin sa nanay po na ito, sa woman po na ito, I believe it perfectly illustrates that word mom. Amen po ba? Na ang nanay, kahit mahirap na, motivate niya pa rin sarili niya. Alam niyo si Tita Carol, kahit pagod na yan, magluluto pa rin yan. Kahit pagod na yan, papansin niyo, yung mga members po natin dito, tumataba sila eh. Dahil kay Tita Carol yan. Right? And she would outwork everyone. Hindi mo makikita yan si Tita Carol na walang ginagawa. Gusto niya lagi may ginagawa. Right? And she was maintaining also her relationship with the Lord. Nagtutuloy-tuloy pa rin. Kahit mabigat na. Never ko maririnig sa kanya na talikuran na natin si Lord. Never ko maririnig sa kanya, mag-give up na tayo. Right? She maintained her devotion and relationship with the Lord. That perfectly illustrates mom. And ngayon, kapatid, I believe this word is not only for mothers, this is a word for us. Na alam ko, kapatid, yung pinagpipray mo na yan, God hears you. God listens to you. He knows you. And He's compassionate for you. Naririnig ka na ating Panginoon. But as we end, let me show you a picture of a twin. This is a story of two babies in the womb. So, yung isang baby, kinausap niya yung kambal niya, Kambal, naniniwala ka ba sa life after delivery? Pagkalabas natin to sa bahay natin na to, naniniwala ka ba na may buhay pa rin? Sabi nung isa, haka-haka lang yan, hindi totoo yan eh. Mga chismis lang yan. Sabi nung isa, hindi mo ba na-imagine minsan na naglalakad tayo sa labas, tumatakbo tayo, kumakain tayo mag-isa, nagsasalita tayo, tumatawa tayo, nagtatrabaho, and everything. Sabi nung isa, alam mo, itigil mo na yung mga haka-haka mo na yan. Itong cord na to, yung nagsusupply ng nutrients natin. Itong cord na to, kung wala ito, mamamatay na tayo. Itong cord na to, ito yung nagsusupply ng lakas natin. Kaya wag mo nang isipin yung mga iniisip mo na yan. Pero alam niyo po, sabi ng isang kambal, hindi ka ba naniniwala na pagka-alis natin dito, makikita natin si nanay? Sabi ng isa, nanay, hindi na natin siya nakikita eh. Pero hindi mo ba narinig, sabi ng isa na pagkatahimik na sa gabi, may kumakanta sa atin. May nagsasalita. Minsan nararamdaman natin yung yakap niya. Minsan umiinit. Sabi ng isa, hindi ko alam kung totoo yan eh. Pero kapatid, this picture of a mom carrying twins, babies in the womb, I believe it's a perfect picture of God's love for you. God's love for us. Kasi, iniisip ko, Lord, bakit ba kailangan maging devoted ako sa iyo? Bakit ba kailangan magtuloy-tuloy ako sa iyo, Lord? Ang dami ng pinagdadaanan dito. Ba't kailangan kong i-maintain yung relationship sa Lord? You know why? Kasi si Lord, He also maintained His relationship with you. He maintained His connection to you. Nakailang beses tayong tumakbo, ilang beses tayong umalis sa Kanya. Siya pa rin, kapatid, yung nagko-connect sa'yo. Siya pa rin yung humahabol sa'yo. And He protected you. He supplied nutrients sa'yo. Lagi natin ito kinakanta, where would I be enough for the grace of God? The reason why you're still standing here, akala mo trabaho mo yan? Akala mo effort mo yan? No, it was God. Baka rin magsasabi, hindi ko naman nakikita si Lord eh. Totoo ba siya? Kapatid, let's just imagine that the earth is God's womb as well. That He is outside our world, seeing us and hearing us. So kung tatanungin niyo ako, bakit ko kailangan i-maintain ang relationship ko kay Lord? Kasi kapatid, never kang iniwan ng ating Panginoon. He never left you. He never forsake you. This is our expression
this is our reaction towards His love. So sana kapatid, patuloy po natin i-pursue yung relationship natin sa Kanya. This picture of twins in a womb, this is a picture of God's love for you. So can we all stand for a moment? And as we're standing, can we close our eyes? And let's take a moment to look back. How many times na si Lord nag-provide sa'yo? How many times na yung kamay natin, Panginoon, He was with you? How many times na akala mo wala ng provision, but at the last minute, God was there? How many times that you felt lonely, but the presence of God brought you peace, brought you comfort, brought you joy? The love of moms and mothers, I believe that's an outflow of God's love toward you as well, toward them. So right now, and as we worship, in this attitude of worship, may this be our prayer. The Lord, I want to be closer and closer to you. Gusto ko maging intimate sa'yo. Gusto ko mas makilala ka pa, Panginoon. Gusto kong mag-grow pa, oh Lord, in my relationship with you. I want to be closer and closer to you. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so
to give to the Lord. And, you know, giving is an act of worship. And whenever we talk about worship, it's an expression of our love to the Lord. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang tao, you express your love. You give gifts, you sacrifice, you put an effort. It's the same thing with our love with God. You love God, there's a sacrifice, there's an expression, there's an effort. Kapatid, giving our tithes and our offering is an expression of our love. Kaya po sabi ng Panginoon, give with a cheerful heart, with a grateful heart. Tayo ay nagpapasalamat sa lahat po ng kanyang ginawa. And so if you're grateful, if you love God, it's time for us to express it. So before we give, can we just raise up our hands? And let's just receive the blessing of the Lord today. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face shine on each and every one of you. May the Lord be gracious to you. May the Lord turn His countenance upon you and may the Lord give you peace. This peace which transcends all understanding. Peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone, that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength. That we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, make sure open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. Good measure, pressed down, shaken together, and running over blessings from you. We receive this today by faith. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone.